Hindi lang basta nauuso yung gupit, may binabagayan din yung ganitong klase ng gupit. Lalo na kung kailangan mong itago yung shape ng iyong ulo, kung meron kang mga lubak-lubak or hindi bilog. Siyempre kailangan meron kang igugupit na pupwede para sa kanya. Ang gagawin natin dito sa kanya is long mullet. Tapos yung gilid is manipis. Naka shadow taper yung gilid niyan. Ganyan yung tubo ng kanyang buhok. Medyo malalaki yung hibla na papunta sa unahan. Kaya ang gagawin natin dyan, nag-zero half tayo dyan, and then magsi-zero close tayo. Tatanggalin natin yung adjuster. Ang style ng pagkakamulit niya rito is mataas yung dito sa may parting noo niya, ang pagkakabawas. Ganyan yung forma ng ating gagawin dahil yan yung shape ng pagkakanipis niya sa dauna niyang gupit. 0.5 na clipper guard, zero close. Ganyan lang yung pamamaraan na ginawa natin sa kanyang patilya. Saka ginamitan natin ng gunting para yung mga dark spot is masungkit natin. Dahil dito sa parting ito medyo lubog yung kanyang anit. Ito yung nababagay na gupit para sa kanya. Dahil malalaki yung texture ng kanyang buhok, itining scissor na lang natin para mabawasan yung kapal. Ayun, no? May mga buhok na sadyang bagay na bagay gamitan ng tining scissor, at meron naman na hindi na kailangan. Textured lang yung dulo na kailangan gawin dito, ay pwede siya sa tining scissor. And then gawa natin ng lugar ng pag-aahitan para makita natin yung forma ng kanyang patilya. Kung ano yung ginawa nating procedure sa kanang bahagi, ganon din dito sa kaliwa. Same procedure lang din yung gagawin natin. Saktong-sakto naman at talagang uso na naman yung lungbak na gupit ngayon. Kung tawagin nung una ay 7, tawagin nung iba ay gupit J-Prox. Ngayon mullet na yung tawag. Depende na kung gaano kahaba. Kapag maikli, short mullet. Kapag mahaba, long mullet. Saka may tinatawag pang classic. At meron pang iba't ibang katawagan sa mga mahaba ang lungbak. Kasi magdidepende yan kung gaano kanipis yung patilya, kung gaano kakapal. Merong hindi pinaninipisan yung patilya, parang naka-barber's cut lang. Meron namang pinapipade, merong pinati-taper. Tulad nito, naka-taper lang siya. Ayun. Dagdagan na rin natin yung pagnipis dito sa sa kaliwang bahagi para maging mas balanse siya. Yung ganitong makakapal na buhok at malalaki yung hibla ang pwede natin gamitan ng tining scissor. Basta yung ating tining scissor, kontrolado lang din yung pagbawas. Kung kaya pa natin na i-textured, pwede naman natin i-textured yung dulo. May mga buhok kasi na kailangan talagang i-textured yung parting dulo nito. Kung sa tingin natin ay kailangan pa ng ekstrang bawas ang dulo nito. Siyempre bago natin ahitan yan, kailangan nating basahin yung lugar ng pag-aahitan. Kapag naahitan na, makikita natin yung magandang hugis ng gupit na ating ginawa. Ayun, okay na. Ganito yung gusto niyang pagkalongbak. Yung medyo merong mahahawi na buhok dito sa tagiliran. Ayan, yung merong pupunta rito sa may likod ng kanyang tenga. Okay talaga. Napangiti naman ang ating client. Maraming salamat mga kabarberos.